Ayan, nakabili po tayo ng halagang 100 piso. Para po siyang maliliit na alimango. Ang tawag po sa amin yan sa Quezon, katang. Hindi ko lang po alam sa ibang lugar. Ayan, medyo matataba po siya. Pakukuluan po muna natin at baka ho magkaroon ng amoy, mamayang gabi pa po natin na lulutuin. So, posibleng gataan po natin kung ano pong maisipan nating gawing luto dito, mga katimlintek. Sana hindi bungkang. Sabi po kasi bungkang hindi kinakain. Sabi nila nakakamatay daw yun. Pero yung hitsura po niya ay yung maliliit po siyang alimango. Ayan may dumaan pong nagtitinta dyan sa labas kanina. Okay, pakuluan po muna natin. Ayan, lagay na po natin sa kasirola. Huwag na po nating tutubigan. Hintayin lang po natin siyang pumula. Baka ho kasi magkaroon ng amoy kapag inilagay natin sa ref nang siya ay hilaw pa, mga kabiyahera. Okay, ito na po yung ating pinakuluan kaninang umaga na maliliit po na alimango. Hindi po siya alimasag. Sa amin po, ang tawag niyan ay dalawang klase. Kuminsan po tinatawag siyang katang, kuminsan naman po ay kalintugas. So hindi siya alimasag, hindi rin po siya alimango. Yan. Para po siyang maliliit na alimango, pati po yung kanyang mga shell, kamukhang kamukha po siya. So ayaw daw po ni Delia ng ginataan. Mas gusto daw po niya sa Sprite na lang lutuin. So naghanda po tayo ng star margarine. Ayan, mayroon na po siyang hiniwang bawang, sibuyas, luya. Mayroon na pong siling green, crack black pepper, at mayroon po tayong seasoning. So simulan na po natin siyang lutuin para iulam po sa hapunan, mga kabiyahero. Umpisa na po natin, mga kabiyahero. Ayan, buhayin po natin ang apoy. Lagyan na po natin yung ating kaserolang paiinitin. Ayan. Ihanda na po natin yung ating kaunting mantika at kaunting margarine. Yeah, hindi nyo na po kailangan gumastos ng mahal sa margarine. May nabibili naman pong mga nasa sachet na katulad nito para isang gamit lang. Ayun. Lagyan po natin ng mantika. So mantika lang po muna bago ilagay yung margarine para hindi ho masunog. Yan ang problema sa manipis na kaserola, usok ka agad. Ayan. Lagay po natin yung bawang. Sunod po natin yung ating sibuyas. Tapos yung ating luya. So, hintay lang po natin mag golden brown. Sunod na po natin yung ating star margarine. Masama rin kasi yung amoy ng margarine kapag natututong. Ayan. May natira pang kaputol, pang pandesal. 15 pesos po yung double sachet ng star margarine. Okay, lakas-lakasan na ulit natin yung apoy.
Ilagay po natin yung ating paminta. Sunod po natin yung ating ceiling green. Ayan. Lagyan na po natin ng kaunting asin para matunaw. Dagdagan na lang mamaya kapag kulang. Pagkatapos, isunod na po natin ang pinakangbida nitong ating recipe. Bahal po yung tunay na alimango, kaya pagtsagaan na lang po muna natin ito. Medyo maliit lang po siya, pero parehas po yung lasa. Ayan. Lagay na po natin. Mas masarap po sana yung ginataan. Sabi ni Delia, ayaw daw niya ng may gata dahil nagata na siya ng tulingan nung nakaraan. Pero napag-alaman po natin, tinamad lang siguro bumili ng gata dahil nakita po natin napakahaba ng pila doon sa mga nagpapakudkud ng nyog. Ayan. Mainit siguro ng kapipila, umaambo na. At anyway, masarap din naman po yung niluluto sa Sprite. Yan. Lagyan po natin ang Sprite at hayaan po natin siyang kumulo. Para mag-agaw po yung kanyang tamis at alat. Yun. May tira pa pong kaunti para sa kusinero. Ayan. Lagyan na po natin ang seasoning. Ayaw po niya ako nagbubukas ng seasoning dahil sigurado napakarami ko daw po maglagay. Ayan. Itong tirang margarine para naman po sa malunggay pandesal bukas ng umaga. Sa isang banda, mas trabaho nga po naman yung tayo magagata pa. Kailangan pa po natin ng gulay, kailangan pa po natin ng kung ano-anong panghalo para mapasarap kapag atin pong ginataan. So mas convenient pong lutuin yung pinakuluan at ginisa sa Sprite kaysa sa ginataan. Okay, takpan po natin at hintayin po natin maluto ng husto at lumasa yung kanyang mga ricado. Pinakuluan lang kasi natin yan kanina at wala pong anumang sangkap. Okay, check na po natin. May Sprite pa. Kung sa luto na po siya. Kaya lang iga-iga po natin yung sabaw na Sprite. So, nagkakatuwaan po kami kanina. Sabi ni Delia, hindi raw po niya kilala yung ganitong uri ng crabs. Sabi niya, ako daw po muna yung kumain para kung sakaling may mangyayari sa akin, ay may magtatakbo sa akin sa ospital. Advance mag-isip.
Kung sa bagay, sa amin pong probinsya, may mga uri po talaga ng crabs na talaga pong iniiwasang kainin dahil mataas nga daw po yung kanyang toxic sa katawan. Yung pong mga alimasag sa amin na may cross sa likod, hindi ho ganong pinapansin ng tao, pero sa ibang lugar, nakikita ko, kinakain naman nila. Sa aming lugar po, hindi kinakain ang butete, pero sa ibang lugar po, dinadaing pa nga nila yung butete at hindi naman po sila nalalason. So sadya siguro talagang may mga pagkain na kung minsan hindi nagdudulot ng maganda sa katawan. Pero yung ganitong uri ng crabs naman po sa amin kinakain. Maliban po doon sa mga uri ng crabs na may mga balahibo, kung tawagin po sa amin ay bungkang, so talagang hindi po yun kinakain sa lugar namin mga kabiyahero. Marami na raw po ang nalason sa ganong uri ng crabs. Okay mga katiblintek, ito na po yung ating nilutong buttered crabs. Ayan, hindi ko lang po alam kung anong tawag sa inyo sa lugar ninyo. Ito pong ganitong uri ng alimasag. Hindi po siya alimasag. Katang or kalintugas, yun po yata yung tawag sa lugar namin sa ganito pong uri ng crabs mga kabiyahero. So ayan, tirahin na po natin habang mainit pa bago tirahin pa ng iba. Okay, salamat. Pasensya na po. Ito na po ang ating nakayanang i-content sa araw na ito mga kabiyahero.